Ganito mga katribya po ginagawa po namin pagka po umuulan. Meron po tayong electric fan, blower. Pinahanginan po natin. Saka po kukuha po tayo ng basahang tuyo. Saka po natin siya pupunasan. Para mabilis pong matuyo. Bago natin siya i-red bag, sigurado natin na ito ay hindi siya basa. At may iwasan mga katribya po yung pagkaluto ng ating kalamansi. Kaya yan po ang technique na ating pong ginagawa. Basta pagka naman nagtuloy-tuloy mga katribya po yung pag-uulanan, ang ginagawa naman po natin pagka sila po ay magsasalin, timba ang kanila pong gamit, tapos didiligan muna natin bago natin ilagay dito sa papag. At aalisin natin po doon yung mga Isang maulang mga umaga sa inyo mga katribya. Maraming salamat po sa ating po mga subscriber, sa ating mga bagong subscriber. Ngayon po, continuous pa rin po yung ating pagpapaharvest nitong ating kalamansi, na kung saan mga katribya yon, para hindi na po siya mga katribya po madaga ng mga walang puso na mga kawatan. Atin na po siyang ipinapitas na. Maraming salamat din po sa mga ka-farmers natin, mga nagsipag-comment, mga nagbigay ng kanilang mga suggestion about po doon sa nakawang pangyayari na nagaganap dito sa aming lugar. Lahat po yan mga katribya po ay ating pinag-aaralan. At hinahanapan na rin po natin ng solusyon doon po sa mga nag-comment sa atin tungkol doon sa nakawan. Ganda rin po yung mga katribya, yung pagbibigay ng inyo pong kooperasyon o yung comment, at binabasa po natin yan isa-isa doon po sa ating mga ka-farmers na maglagay ng CCTV, maglagay po ng solar, maglagay po ng maglagay ng pitbull, yung aso, para tutugisin yung magnanakaw. Pero pa nga isa nag-comment, maglagay raw ka ng pako. Nako, mawawasak ang paanong magnanakaw pagka naglagay po ng pako mga katribya. Iba naman kung ano-ano yung ipahabol ka sa aso. Meron naman ay barilin daw. Nako po, lalo po mas delikado yon. Wag naman tayong gagawa po ng mga bagay po yun na labag sa batas. Lalagay na lang po natin mga katribya, nag-i-inquire na lang din po tayo sa mga pwedeng maikabit para dun sa mga mandurugas. Dahil kasi mga ka-farmers, wala na po silang ginawa na kundi mamwisit, magnakaw. Yung pinalalaki mo sa halip na mapitas mo na maganda ng marami, sila una mo nang makikinabang. Wala nang nagawa kundi yung tayo ay samantalahin. Kaya kawawa naman po yung mga nagsisipag-alaga ng kalamansi. Ganun po ang tinatrabaho. Kaya pinapakinggan po natin, binabasa rin po natin mga katribya po ang inyong mga comment ukol po do sa inyong mensahe about po sa nangyari sa atin ng pagnanakaw po ng mga buwisit. Kaya ngayon, ito po yung ating ginagawa, at mapapitas na po ng maayos itong ating area dahil hindi po tatantanan po ng mga daga. Kaya kahit po umuulan, buti na lang mga TV po, kahit paano ay huminto po ang ulan.
ulan natin, pero makulimlim pa rin mga katribya. Ito yung mga tira-tira na lang po ito halos ng ating kalamansi. Kaya nag-spray rin tayo kahapon ng ating pamatay damo. At least po medyo natuyo na po doon sa ating dahon, dahil maghapong hindi umulang kahapon ng hapon. Kaya yun, ito yung natira natin na inubutan po ng pag-uulan. Pero yung ating mga unang in-spray, ito na siya, mga bulok na siya. Nakita na po yung kanyang lupa mga ka-farmers. Ito mga katribya po yung ating kalamansi na kochok. Ayan hindi na siya lumaki. Samantalang yung kanyang katabi na hindi po siya kochok, ang lalaki na niya. Siya bukod tangi naiwan na lang na siyang ganyan. Ayan. Pitas-pitas tayo mga ka-farmers, agapan para hindi masalisihan po ng mga kawatan. Yung mga lugar po na kung saan naman ay hindi nila inabutan, pero may lugar talaga na sinimot ang bunga. Ayan, experience na rin po yun ng ating mga tagapitas, na meron silang mga puno wala silang makuhang bunga. Yan yung ating punggos. Tatanggal na rin tayo ng ating mga punggos sa ating kalamansi, saka ng ating baging. Yan. Ayan, ganda po ng pagkapatay ng damo natin, malinis na. Ayan. Bulok na yung damo niya, may sabog, kumbaga ready na po natin itong lagyan ng abono pagkapitas ng ating bunga, para at least yung mga natitira mga gaholin mabilis na lumaki, saka po para siya mabulaklak uli ng pang December. Ang matibay po rito mga katribya, nakita natin itong talilong, naubos yung kanyang dahon pero buhay siya mga ka-farmers. Ito yung ating baging, ating alis. Sa gabal sa ating kalamansi. Meron tayong mga maliliit. Natin naman nagusbong uli sila. Pero yung ating in-spray na mga patiran o agingay, ito in-spray natin ito kahapon, kaya namatay na rin ito. Yung nagche-chainsaw, ayan, maingay. Ito yung ating in-spray kahapon. Saktong-sakto naman ay hindi siya umulan, kaya unti-unti na pong mamamatay ito. Kaya merong portion mga katribya hindi umabot yung magnanakaw, may portion naman naubos niya yung bunga. Natin itong ating ampalayang ligaw. Nandito pa yung kanilang pilipitas. Sa ilalim.
Ang kanila pagpitas ngayon mga tribe po ay gamit ang timba. Hindi sila po pwede munang gumamit po ng sakot dahil masisira po yung kalamansi. Pwede magkandong ka. Tapos hindi lang Pwede yung mga kandong, wag lang masyadong salinan. salinan lang. Salinan lang. Wag lang yung mismo kandongga ang kanyang gagamitin Hindi nakasal sa dewa. para hindi nabubugbog ang kalamansi. Lalo na pag ganyan kasi umuulan, pagkakandongga, Salinan na lang. sisira, Pagkasalinan. luluto. Kaya pagkasali sa timba, ayan, pwede siyang konsya. Agapan na lang natin ito pag nagdiretso ulan, hugas. Pero pag kumanda naman ang panahon, ayos naman siya. Kung hindi pa naduwit Bernabe yan, marami-rami sana. Yung mga puno wala nang bunga Patulak tao. Kaya konsya. Pero yung mga pang October niya marami. Yan, pagkapitas niya, masabugan ng pataba. Yan, bumulaklak uli yan, yung mga pinanggalingan ng pitas na buti na lang malutong yung kalamansi. Hindi siya luluto. Mili ka ng straw. Talian na yung mga mundo. Nagluto. Yung bunga. Sige, pagkakuan mga ilang kuwan niya, mga ilang straw. Isa lang yan. Isa, marami na yan. Isa lang. Ilang naman bata. Yung matanda yan lang. Tsaka yung matanda, kayang-kaya na matanda. Makunat ang matanda, yung bata lang ang kuwan yan. Ito marami rin itong pang ang October. Mga gamais. Meron nga daw sa pagka nakalaki yung 10 kedi ka Yung isang puno. Sa sanga lang yun. Sa isang sanga. Puno ng bunga. Kasi pa, sa bata makakita mo, malapit sa may daan. Daan Ako pagka nakalaki pa ng ganito kalaki ay masisiklat yun. Kailangan nga ako. Straw. Sige. Kaya ako nabili lang tayo ng straw. Ayan. Kaya yung mga tulong kasi yan na lang po ang inaabangan nila mga katribya. Magpo-post tayo ng maraming bunga pagka nakita nila tsaka nila ngayon aatakihin ng nakaw. Kaya pasensya kayo mga katribya hindi tayo nagpo-post po ng marami po mga bunga dahil ganun po ang trabaho ng mga impacto. So una pa silang nanonood sa atin, sinusubaybaya paano ang gagawin nila sa pagnanakaw na ginagawa. Kaya sa kalamansi natin, hindi kayo masyadong makakita sa atin ng post na kapalang bunga. Sa pagka maliliit, pwede nakakita po ninyo. Pagka marami na, pagka upitasin na, hindi na siya masyadong ako magpo-post dahil check na po nung ating mga kawatan. Kuya Kardeng, ano masasabi nyo? Kumusta bunga? Ayos lang. Ayos lang, may natira pa, may natira pa ng mga kawatan. Kaya samantalahin na ng mga kawatan yung kanilang kawat. Fiesta nila matatapos din yan. Saan mapupunta yan? Kaya nga yung kanila pagtatagumpay sandali lang yan. Sa ibang bagay naman sila sisingilin. Sa tayo tuloy-tuloy lang pag-aalaga. Siguro malinis na atong kalamansi kaya badali kang nakawin hindi kagaya ka nakaraan kay gubat ngayon kita-kita na yung bunga. Kaya madali nilang itulonggesin katribya. Damo natin
Patay na siya. Ayan, mambo na naman uli. Talagang tag-ulan na talagang katatapos lang ng bagyo. Ang ating kalaban naman mga katribya, habagat ang siyang gumagana ngayon. Nagka chainsaw. Ayan yung ating damo. Ayan. Kaya maganda po yung ating combination ng pataba tsaka ng ating herbicide. Isahin nyo na lang po yung ating comment section. Ilalagay natin po doon yung ating gamot na ginamit para sa ating mga ka-farmers. Ayan. Patay na patay siya. At syempre lagyan natin po siya ng abono para mas mabilis po siyang matepok, mabulok. Kaya at least mga katribya, malinis, kaya madali pong nakawin po ng mga impacto dahil wala kang sagabal na damo. Kaya ngayon ay harvest tayo. Ito yung area na kung saan ay binugbog ng ating mga kawatan. Kaya halos wala rin sila mapipita sa gabi dito. Mga tira na lang nila ng mga tulongges. Yung damo natin, patay na sila. Nakakuha na sila. Ayan, yung damo natin bulok na. Kaya meron tayong pataba rin. Tingnan nyo mga ka-farmers po yung natatamaan po natin ng herbicide. Kaya yun po ang purpose, kaya natin binababa po ang ating damo para hindi po siya matamaan. Ngayon, itong area na ito, hindi natin dito binaba. Latest na lang natin binaba nung ating na-spray. Yung natamaan po ng herbicide. Naluluto rin po yung dahon. Tapos naninilaw, tsaka po yung bunga niya. Ayan ang epekto, kasi kung mataas po siya, mas mataas pa po sa atin po yung ating herbicide. Pag tinaas mo yung pito, ay tatamaan po yung ating kalamansi. Hindi dahil doon sa naluto sa pag-uulan, kundi dahil doon sa herbicide. Kaya meron tayong subscriber na nagtanong bakit daw yung kanyang kalamansi ay madilaw. Tinanong natin yung kung siya ay naglagay ng abono sa kanyang herbicide, naglagay. Sabi ko, bunga yon ng herbicide ng kanyang nawa. Kaya ayan mga katribya, kapag maglalagay tayo ng pataba, sure po natin na mababa po ang ating damo para noon yan ang ating i-spray. Hindi siya tatamaan ng ating kalamansi. Marami tayong tatanggalin po na pungus. Ito yan. Sige, punta kama ako doon. Ayan, pitas-pitas tayo ng kalamansi. Ating katribya. Ayan ang ating gabas. Puno na pala yung mga timbahan nyo. Sige, pagkakuha na isalin nyo na. Ganito mga katribya po ginagawa po namin pagka po umuulan. Meron po tayong electric fan, blower. Pinahanginan po natin. Saka po kukuha po tayo ng basahang tuyo. Saka po natin siya pupunasan para mabilis pong matuyo. Bago natin siya i-red bag, sigurado natin na ito ay hindi siya basa. At may iwasan mga katribya po yung pagkaluto ng ating kalamansi. Kaya yan po ang technique natin pong ginagawa
Basta pagka naman nagtuloy-tuloy mga katribya po yung pag-uulanan, ang ginagawa naman po natin, pagka sila po ay magsasalin, timba ang kanila pong gamit, tapos didiligan muna natin bago natin ilagay dito sa papag. At aalisin natin po doon yung mga merong piklat, tapos meron po mga luto. Yan, di po na talaga naiiwasan yan. Saka po yung ating tinog, aalisin na po natin, bubukod natin siya. Yan. Pagka po merong oras at kukunti lang naman po ang pitas, pwede pang matuyo sa pamamagitan ng ganitong dryer. Kaya lang, pag maramihan naman na siya, ang gagawin naman po natin, pagka napilian na po yung mga may luto, tsaka po yung dilaw, at na i-red bag na, didiligan na po natin siya na pinakahuli, yung may shampoo or dishwashing. Yun na po ang pinakahuling banlaw niya. Tapos ayun na, yun po kasing dishwashing, tsaka po yung liquid na kusan na sabon o kaya shampoo, ang tungkulin na nagagawa noon, naaalis niya po yung langis ng kalamansi. Yung kasing langis, yun po yun ang sumusunog ng kapwa balat ng kapwa kalamansi pag yun ay nadikit. Kaya nga pagka yun mga katribya nadikit sa balat mo, yung balat ng kalamansi na mayroong langis, pati balat mo masusunog. Update. Kaya ganyan po mga katribya. Ganyan po kung paano po natin alagaan ang kalamansi kapag umuulan. Maiwasan po ang pagiging reject. Siyempre, take note mga katribya, kung kayo po ay pipitas, iwasan natin na pumitas po ng mas maaga ng 7 to 9. Ang pitas po niyan maaari mga 9:30, alas 10, para maiwasan po ang pagkaluto ng kalamansi, lalo na pagka diretso po ang pag-uulan. Siyempre, bago kayo pumitas, kontrata muna. Po, sagot dapat ng buyer yung luto, para kung may masira, wala mong sisisihin. Hindi kagaya ng pagka napitas na, direklamuhan ka ng buyer na marami pong nasira, maraming naluto, wala ka na magagawa. Ikaw ang malulugi kung na may-ari. Pero bago pumitas, kung sagot ng buyer po o ahente yung pagkaluto, pwede ka mag-go. Pero pagka hindi naman sagot ng buyer, hintayin mo nang gumanda po ang panahon, ang klima, para hindi ka malugi. Yan po ang technique po natin mga katribya. Sa pagpupunas naman po natin ng basahan, dahan-dahan lang din, huwag masyado pong gigil, baka lalo pang maluto ang inyong kalamansi. Kaya matrabaho ang papitas ng kalamansi pagka umuulan, lalo na kung maramihan. Mahirap makapagpatuyo, kaya ganyan lang ginagawa natin. Kaya pwede yan, unti-unti lang, yung kaya mo lang siyang alagaan, na maidadry natin ng ganito para maiwasan. Tapos syempre dapat timba ang gamit po ninyo, o yung tray na ginagamit nila, hindi po sako o yung kandongga, dahil lalo pong maluluto ang kalamansi pagka sako ang ating gagamitin, dahil nakikis-kis po yung kanyang balat sa sako na magaspang. Pero pagka po timba, nakapermis lang siya, lalo pag ganyan mula. Sa tag-araw po pwede natin gumamit po yung sako na lalagyan o yung kandongga, kasi wala naman po masyadong luto doon. Ito yung ating alisin dyan. Yan yung mga piklat, yan ang nagiging dahilan ng cause o pagkasira ng kalamansi. Pag ito ay humawa sa kanyang kapwa kalamansi, kukuha na po yan, maluluto na po yung kanyang balat, kaya damay-damay na. Ginagawa natin, naalis natin po yan para hindi na po siya makahawa. Kaya naaalagaan natin ang bunga mga katribya. Kailangan hindi po bunton-bunton po ang inyo pong paglalagay sa dryer. Kailangan nakakalat para makasingaw at madali po siyang matuyo. Kaya madiwara mga katribya,
ang pag-aalaga ng kalamansi, pero kailangan yan para maingatan ang bunga at maihatid po doon sa palengke na walang sira. Dahil pag sa oras na nasira yan, kawawa dyan ang may-ari. Dahil hindi babayaran po ng buyer ang inyong kalamansi. Kaya yan po yung pamamaraan o technique po natin na ginagawa para po kahit umuulan, pwede kayo makapagpapitas basta't iingatan nyo lang para maiwasan po ang pagkaluto. Gaya niya. Kailangan dyan ay lagi kang mayroong basahang tuyo para mabilis matuyo ang kalamansi. Okay, maya na po natin dito isasali kapag po okay na siya. Ito yung ating pitas na kalamansi. Siyam na red back na hindi pa tayo tapos. At yan lang po yung ating na-order. Sige mga katribyat, kita tala po tayo po bukas para sa susunod po natin itong vlog. God bless po niya lahat. Bye bye.